Hello, 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 hello. Kumusta mga adlaw kantong tanan. Makaigsunan mga kasampyak. Here we go again, boy. America Duterte loyalist ngayon nga kung adunay naidugmo tungod sa tumang kakapoy og kaluya. Ang imo mga pulong may magadasig kaniya sa pagtindog. Mga kasampyak, kung saan mo kayo sa mundo, sana'y nasa mabuti kayong kalagayan. Mabuhay po tayong lahat. Time check, it is now 9:17 in the morning. 1st of October, Tuesday 2024 dito sa Brooklyn, New York. So mga kasampyak, ano bang pwede nating pag-uusapan ngayon? Alam naman natin yung mga nangyayari diyan sa atin sa Pilipinas. Yung mga panggigipit, panggugulo, pangalipusta nga yung mga pagmamalabis ng mga nasa kapangyarihan, lalong-lalo na yung mga nasa house of the crocodile farm ng crocodile family, which is the house of the representatives, mga magnanakaw na pilit nilang ipin down si Inday Sara Duterte, para pinipilit nila na mamasamain. Alam naman natin, gising na mga Pilipino at nakikita natin yung mga pinagagawa nila, at nakikita din natin yung mga ginagawa ni Inday Sara. Kaya huwag na tayo magmaang-maangan, tatayo, at huwag na tayong papabudol sa darating na eleksyon na 2025. Dapat talaga kung sino yung mga ini-endorso ni Tatay Digong, vote straight tayo, di ba? Kailangan natin yan kasi fighting of numbers ito kasi alam naman natin na pag hindi makapasok yung majorities dyan, pwedeng i-push pa rin nila yung chart, which is charter change, kasi gusto pa rin ni Tambaloslos Romualdez na magiging prime minister. So pag ganon, finish na tayo. Wala nang palit-palit pa. Siya na yung magiging Panginoon dyan. Siya na yung magiging presidente forever until kingdom come, until eternity. So wala na, lugmok na tayo. Ngayon nga lugmok na tayo, paano pa pag nakaupo na yung mga demonyo dyan. Kung kaya't ngayon gusto nila talagang supilin, gusto nila talagang sirain itong mga Duterte, kasi alam naman nila na hadlang talaga yan sa kanila. Kasi alam naman natin yung mga Duterte, kahit ngayon kahit si Tatay Digong wala na dyan sa serbisyo, kahit ngayon majority 80 to 90% pa rin ng mga Pilipinos believe pa rin sa mga Duterte. Kasi alam naman natin yung ginawa ni Tatay Digong sa loob ng 6 na taon. Siya talaga ay nagtatrabaho. Kung kaya ito, gusto ko lang iparating sa taong bayan na tayo wag na tayong magpapabudol pa. Gising na tayo. Kasi alam naman natin yung mga social media influencers, lalo na yung mga mainstream media, inabayaran na ng administrasyon ngayon. Makikita naman natin. Kasi kahit yung mga mainstream media hindi nagbabalita ng tamang balita, kung ang balita ipabor sa mga Duterte, yung binabalita lang nila pag Duterte, pag yung mga issue mga tinapon ng mga kalaban na minamasama, ganun. Diba, mula sa simula, ang ginawa nila diversion tactics para hindi tayo makapokus sa mga issue, sa mga main problem ng ating gobyerno, which is kahirapan, which is walang ginawa itong administrasyon ngayon Kung kaya't naghihirap tayo ultimong baha, wala. May 1.4 billion na flood control project, flood control program, pero saan na yung 1.4 billion na sinasabi nila na pinagmalaki ni Bongbong Marcos, na wala naman pala. Tapos itong kahirapan, bakit ba naghihirap tayo? Kasi tingnan mo yung mga kaliwat kanan na corruption. At ngayon lagi tayong itong mga ng Office of Representatives, ng Office of the Crocodiles, laging nagbibigay ng ayuda. Alam naman natin yung ayuda, saan ba yun kinuha? Diba doon sa mga insertion ng mga project, katulad ng sinabi ni Inday Sara, na yung
proyekto niya dati sa ano ba yun, 2023 budget ba yun? Yung 5 billion ba yun? Tapos hiningan siya, tapos hindi siya pumayag, kung kaya't pinatungan ng 10 billion. Ganun. Tapos wala na siyang ano doon, hawak doon. Kinuha na yun ng mga ano, mga crooks. Kasi yun yung mga ginagawa nila. Naglalagay sila ng mga ano, yung nalaman natin 'di ba sa ano, sa DepEd. So hindi pa natin alam kung sigurado tayo diyan na meron pa sa mga ibang departamento, meron yung mga insertions. Nilalagyan nila ng mga ilang bilyones tapos kukunin nila. Para saan ba 'yan? Para sa gagawing ayuda talaga 'yan. Gagawin para gusto talaga nilang imudmud sa mga tao. Kasi 'di ba unang target nila, gusto nilang mag-chatcha. Pinapirma yung mga tao ganun para sa charter change, para magiging prime minister si ano, Tambaloslos. Pero wala na yung ano, script na yon. Kasi hindi naman maraming mga hindi pumapayag. So ang gagawin nila, plan B talaga nila diyan, ipamudmud talaga yung mga ayuda ganun, para ang target naman mamumulitika para magiging presidente. Tatakbo yan sa 2028 si Tambaloslos. Kung kaya't tayo mga Pilipino, wag nyong akalain or wag nyong iano sa isip nyo na tulong talaga yan. Yung ganun mga binibigay sa inyo, pira nating lahat yan, pira sa taxes natin. At ngayon minawaldas lang nila. Kung kaya't Martin Tambaloslos, Romualdez na talaga siya. At alam naman natin itong bago ngayon ang ginawa nila, kasi overspending ang gobyerno. Kasi wala tayong ano, mga direct foreign investment. Kukunti lang, ilan, kakarampot lang. Yung mga ginagastos ng presidente na ano, nagta-travel papunta sa ibang bansa para makapag-inganyo ng mga investors, para meron tayong direct foreign investment. Wala, mas malaki pa yung ano, overspending yung pag-ano niya, pagta-travel sa ibang bansa kisa pabalik, walang nainganyo. Sino ba naman maingganyo? Bangag yung presidente. Tapos wala tayong stability dyan sa peace and order, ganun. May awayan dyan sa China, awayan sa ano, politika. So yung ano, mamumuhunan, hindi talaga yan mag-risk. Siyempre, bilyones, milyones na pira yan, ganun. So ang ginagawa nila ngayon, na napag-alaman natin, na nagbibinta na pala or nagbinta na pala tayo ng 25 tons of gold. Yung ano natin, government ano, yung Federal Reserve, government reserve natin, yung ano natin, reserba natin na gold. At yun binalita ng pribadong ano, news. Ano ba yung ano, news na yun? Basta binalita, at kung kaya't napag-alaman natin na nagbinta na tayo ng 25 tons of gold. Kasi at nagpapalusot sila, kasi ano na sila kung sa ano na Bisaya pa, na bululyaso na sila kung baga ano, nalaman na ng mga tao kung kaya pinalusot nila ang sinabi ng Central Bank. Kasi ang Central Bank, yun yung monetary ano, sila yung may monetary policy, kasi sila yung monetary government. Kasi ang Central Bank, yan yung nag-iimprinta ng mga pira natin. Siya nag-iimprinta, at sila din yung nagko-control ng interest rate. Ganon. Sila yung ano, kung itaasan or babaan, sila yun ano. Pero yung magdidikta niyan, request diyan sa government. Sino ba yung gobyerno? Yung ehekutibo, ganon. Si Marcos, ganon. Kung ano yung utos ng gobyerno, yung Central Bank, sumusunod lang talaga yan. Pero yung mag-iimprinta ng pera, meron lang naman yan na limitasyon, kasi hindi naman basta-basta na printa, mag-imprinta lang tayo ng pera. May ano man yan, kung magkano lang yung kabuuan natin, capacity ng isang estado. Ano. So, ang nangyari, ang sinabi ng Central Bank na nagbinta tayo ng golds kasi dahil sa post-COVID na nangyari, na-elevate pa or tumaas pa itong ano, high inflation. So para hindi na tayo magtataas pa ng buwis, kung kaya nagbibinta na lang, kaya bininta na lang yung 25,000 o 25 tons of gold. Pero ngayon, may plano na naman sila na magbinta ng mga 19 na assets, mga landmark, ganun. At mga ano, mga treasury or anong tawag niyan. Basta magbibinta sila mga 19 assets ng government. May mga mining, may mga
Yes, mga mining companies, may mga government structures, landmarks, ganoon. Pero ang problema diyan, para saan ba yan gagamitin? At sayang naman kasi ang palusot nila hindi daw may yung iba daw hindi na logi ang gobyerno, ganoon. Pero ang problema diyan, bakit ba ibibenta natin? Sa panahon ni Tatay Digong na tinamaan tayo ng matinding talaga, kasi tinamaan tayo ng COVID, hindi nga tayo nagbenta. May nag-aayuda naman tayo, ganun, nagbibigay ng ayuda, ganun, pero hindi tayo nagbenta ng mga assets. Yan yung natin Pero ngayon wala ng COVID, bumalik na lahat sa normal, ibibenta natin yung mga government assets natin. So makikita natin kasi unang-una overspending ang government kisa mga papasok na mga direct foreign investment. Kasi kakarampot lang yung mga foreign direct investment na pumasok sa atin. Ang alam ko lang Korea meron. Sila, sila namuhunan sila sa atin. Kukunti lang talaga, overspending talaga. So isa pa diyan. Ano bang gagawin diyan pag ibibenta yung mga 19 assets natin? Siyempre pang-ayuda na naman 'yan. At ang problema lang diyan, okay lang naman sana ibibigay sa tao. Ang problema, unang problema, pag lagi na tayong mag-iimprinta ng pera or lagi na tayong magbibigay ng pera, bigay lang ng bigay sa mga tao, mas lalong tataas yung high inflation natin. Yan yung nakakontribute sa high inflation. At isa pa, ibigbigay nila sa tao, kakarampot lang. Tapos saan ba yan napunta? Sa bulsa, siyempre. Sa bulsa. Lalo na sa gagamitin nila yan para ipapanding, para sirain itong mga Duterte. Wala nang iba. At gagamitin nila yan sa midterm election sa 2025. Gagamitin din nila yan sa plano din yan sa presidential election sa 2028. Alam na natin yung mga galawang ganyan. Kung kaya't wala na talagang magandang ginawa itong gobyerno. Kung kilan umupo si Tatay Digong at nangunguna na tayo sa Asia, yung one step ahead na tayo doon sa progreso. Sayang, nakakamiss natin. Binigyan kasi tayo ng presidente na overachiever. Si Tatay Digong nagtatrabaho talaga. Tapos ngayon biglang ang namumuno, mga bangag. Namimiss natin si Tatay Digong. Kung kaya't gusto natin makabalik ang mga Duterte. Gusto natin sa Tatay Digong. Ganun. Kasi tingnan nyo, yung pag lagi yung mag-spend or ibibenta yung mga assets natin, government assets, tapos ibibigay yung ayuda sa tao, binagawa na tayong puro na lang para mga pulubin lang na bigay ng bigay, ganun. Ang mga tao hindi na nagtatrabaho. Kahit sa amin nga, sa bundok, na-shock ako, na-surprise ako, nasabi ng mga kapatid ko na hindi na raw nagtatrabaho ang mga tao doon, na lang, either construction or mga purpose, mga ayuda, ganun na lang daw. Sabi ko, ganun ba? Paano yung nakatiwangwang na mga lupa doon? Sabi nila, wala. Yung mga tao hindi na nagtatrabaho kasi mas nakapokus na sila ng mga ayuda ngayon, ganun. Sabi ko, dako, grabe. Hindi na talaga na natuunan itong programa, yung mga pinangako ni Marcos na farm to market road, agrikultura, wala. Naiwanan na. Ganun. At saka yung Maharlika Investment Fund, yung Sovereign Wealth Fund, wala. Giban, gumastos na yung Central Bank, Land Bank, o pa. May kinuha pa nga sa gobyerno, GSIS ba yun, kung nakuha ba, pero basta ang alam natin, nakakuha sila ng pera doon sa Central Bank talaga. Ganun. Pero ang problema niyan, saan na yung pera ngayon kasi may initial na ngayon may initial na yun Saan na napunta yung pera? At saka wala talaga. Kahit tingnan mo ngayon, ang administrasyon ngayon, wala pa silang mga nagawang proyekto talaga. Lalo na yung build. Yung mga build, yun sa panahon ni Tatay Digong, tinapos lang nila. Tapos 'di ba yung nag-inauguration
nagpapakitang gilas sila eh. Akala nila para lukuhin yung mga tao, ipamukha na sa kanila talaga yung ano nun, achievement. Hindi sa kanila panahon pa yun ni Tatay Digong. Yung iba nga wala nang pira, yung ubang mga para sa build program ni Tatay Digong, tinigal na nila eh. Kasi yung pira kinuha na, wala talaga ng itong gobyernong ito. Pag laging ganun, mas lalo pang ma-elevate yung ano, high inflation. So pag ganun, high inflation, yan yung ang mangyayari niyan, domino effects. Mayroon tayong mga recession. So yung mga company magtatanggal ng mga tauhan. Ganun kasi lahat mahal yung kuryente, mahal yung internet, mahal yung gas, ganun, lahat magmahalan yan, lahat magtaasan. So ang mangyayari diyan, domino effects is siyempre yung company magtatanggal ng tao or magsasara. Yan yung domino effects. Yan yung tinatawag na recession stage. Wala, kung kaya't mas lalo pang tataas tong inflation. Lalo na yung ayuda, yung printing of money, hindi yan nakakatulong. Babalik yan sa atin eh. Siyempre, pag gagastusin sa gobyerno, gusto ng gobyerno na babalik yan sa sirkulasyon. Diba? Yung pera. So tayo, hindi tayo alam kung paano gagamitin ang pera, paano gumastos. Gastos na tayo ng gastos. Ganun. Kung kaya nga hindi applicable, kung may pera ka, itatago mo rin sa bahay nyo. Kasi dahil sa high inflation, yung value ng pera mo, halimbawa 1,000 mo, baka ang value ng 1,000 mo, baka ano na lang, 700, 600, ganun na lang. Dahil sa high inflation, bumababa yung value ng pera. Kung kaya't hindi applicable na magtatago ka ng pera, tatago mo sa piggy bank, ganun. Hindi din applicable na maglagay ka ng pera doon sa bangko kasi yung bangko ipapahiram din yan sa tao. Yung not a financial advisor, ganun. Pero yung pera nyo na ilalagay sa bangko, yun lang mga necessities, mga katulad ng emergency money. For example, for gas sa mga vehicles nyo. Kung kayo, may mga empleyado kayo, yung pangsweldo, ganun. Yung mga pang-hospital, grocery, ganun. Ganun na yung mga basic needs, mga commodities, ganun. Pero yung kung investment talaga, doon mo ilagay sa stock market, katulad ng mga ETFs, ganun. Bundle of stocks, ganun. Pag marami kang pera, doon mo ilalagay yung pera mo sa mga real estate business kasi alam naman natin yung lupa, yung bahay, pagdating ng mga panahon, mga ilang taon, tataas yung value ng lupa, ganun, bahay, ganun. Unlike sa halimbawa high inflation, magtatayo ka ng restaurant, wala. Nagmahalan yung mga gas, nagmahalan yung mga electricity. Pag abot ng panahon, lugi ka, magtatanggal ka ng mga tauhan, so domino effects, recession stage, ganun. Wala kang income dyan. Sa entrepreneurial na restaurant business, wala. Diba? Yung mga may alam sa cryptocurrency, kasi yung cryptocurrency, doon din sila mag-i-invest. Yung mga, halimbawa, panandalian, kasi yun yung pinaka fast moving vehicle, yung cryptocurrency. Sa mga may alam. Kasi during mga accumulation stage, yung makikita mo yung graphs ng doon bibili yung mga tao, tapos pag parabolic, binta na nila yan. Easy money, ganun. So basta ang masasabi ko lang kasi yung central bank, sila yung nagko-control ng sila yung natin, federal government, yung central bank, sila yung nag-imprinta ng pera. Halimbawa, sinasabi ng gobyerno, okay, printa ka ng pera, ibigay sa tao. Tapos, ayan, yung nakakontribute ng high inflation. Tapos sabi nila, kasi sila yung, nagkokontrol ng, anong tawag nito? Kung tataas ba tayo ng, anong tawag nito? For example, hihiram ka ng pera sa bangko, tataas yung mga porsyento, ganun. Yung may control niyan, itong central bank, kasi sila yung sila yung tinatawag na monetary policy, ganun, monetary government. Basta makasampyak, babalik tayo sa sa politics. Kung sino yung ini-endorse ni Tatay Digong, dapat both straight tayo kasi sa sinabi ko,
labanan ito ng numero eh. Pag matatalo yung majority ni Tatay Digong, pwede nilang i-push yung chacha or charter change. Pag hindi, plan B nila talaga, ibibinta itong mga assets natin, tataas yung inflation, ganun. Tapos, anong gagawin nila ng pira niyan? Gagamitin nila sa eleksyon, gagamitin nila para ma-push, para magiging presidente talaga si Tambaloslos. Ganun, magbudmud diyan ng mga ayuda-ayuda. Kung kaya pag binibigyan kayo, tanggapin nyo kasi pira nyo eh, pira natin yan eh, galing sa taxes, ganun. Tatanggapin nyo, pero wag nyo iboto. Magiging magiging waste tayo. Kasi pagdating ng panahon, yung mga pinamudmud nila, nanakawin ulit yan. Ganun. Kung kaya itong mga nasa gobyerno, ang ginawa nila ngayon, illegal corruption na harap-harapan. Samantalang pag si Inday Sara or mga Duterte, audit. Okay naman yung audit, basta lahat lang patas. At saka nakikita naman natin na walang corruption kay Inday Sara. Pero habang sila sa kanila, lalo na sa House of Representatives, mga crocodile house, makikita natin ay magarbong mga sasakyan, mga damit, mga bag, mga luxurious watches, relo. Yung sweldo nila, makakabili ba talaga sila nun? Kahit pa 20 years, hindi sila makakabili ng ganun eh. Kaya wag na tayo maglukuhan. Nakawan lang talaga yan dyan. Iwan ko ba, sino yung magpa-fact check sa kanila eh. Walang check and balance kasi pagdating sa ehekutibo, hawak ng bangag. Tapos doon tayo sa Senado, hawak naman ng kiso. Sino bang naglagay ng kiso doon na waiter? Sila din naman. Pagdating naman dito sa bicameral yung house sa upper chamber which is Senate at saka sa lower house which is the House of the Crocodile. So sila mismo pinsan. So wala. Tapos pag dito naman sa kasi 3 branches of government executive, tapos bicameral which is upper and lower house, tapos itong judiciary. Sa judiciary naman, 'di ba may issue 'yon si Romualdez na yung about sa Okada, yung kaswa ng mag-ama sa Okada. Tapos nanalo na yung anak, tapos after a month yung tinatawag na heavy luggage, yung final verdict anong tawag nito? Bumaliktad. Kung baga dahil daw si Romualdez daw, si Tambaloslos may heavy luggage daw na binayaran ganon sa sa Okada ganon. Kung ganon yung pag nadiktahan itong judiciary, yung Supreme Court, so wala na tayong wala na tayong tinatawag nito na check and balance kung totoo yun. Ganon. Kung kaya tayo mapagmatyag tayo na sa 2025 midterm election, ang mga Duterte talaga yung mamamayagpag kasi sila na lang pag-asa natin, lalo na yung number 1 natin si Marcolita, ibubuto talaga natin yan kasi man of honor, man of principle talaga yan, bigay ng Panginoon talaga yan yun. Kung kaya sa kabila, wala, puro na yun mga nakawan wala akong makikita, pati yung mga tulpo nga ang galing ng mga tulpo dati, bilib ako. Pero ngayon natin, yung pira talaga ang pira talaga nakakasilaw talaga. Yung mga tao mayaman na pero gusto pa ring yayaman. Walang contentment ang tao. Ganun yung mga trapo, ganun yung mga demonyo. Ganun. Hindi naman natin sinabi na demonyo yung mga tulpo, pero yun yung mga typical ganun ng mga politiko Dati bilib ako sa mga tulpo Pero nung ginawa nila ngayon, pati si Erwin Tulfo nagpa-interview doon sa sa media na daw karapat-dapat daw kasi napahiya yung mga baby crocodiles sila doon. Napahiya daw sila sa Congress kasi hindi pumunta si Inday Sara.
sa OBP budget. Alam naman natin na gusto na nilang pahiyain, gusto lang nilang pasasamain si Inday Sara para sa pinaplano nila, pinapractice na impeachment. So kung ganun yung statement ni Erwin Tulfo, hindi ako believe sa kanya. Sumama na siya sa sistema ng mga mga tambaluslos. Tapos si Rapi Tulfo naman, ang galing sa Rapi Tulfo in action, pero puro lang talaga ngawa, walang nandun na rin siya, naghihimod na rin siya kay Marcos Tapos isa rin ako sa dati believe ako sa Rapi Tulfo in action, ngayon hindi, kasi isa din ako sa humingi ng tulong dati humingi ng tulong diyan sa Rapi Tulfo. Siguro napagtanto nila na yung yung case ko hindi yun magti-trending Hindi ako tinulungan. Totoo yun Nakausap ko na yung staff niya pero hindi ako natulungan. Kung kaya sabi ko ito scripted lang talaga tong Rapi Tulfo in action Basta mga kasampyak, ito mataas na itong mga dito. Medyo mataas-taas na itong mga sinabi ko. May ilang minuto na tayo. Basta hanggang dito lang muna mga kasampyak, kasi kakain muna tayo. Basta lagi tayong magmamatsyag at lagi tayong magdadasal, ipanalangin natin sa Poong May Kapal doon sa taas, na sana pagdating ng panahon, kasi panapanahon lang ito itong gustong gibain ang sistema, magandang sistema ng natin, demokrasya, itong gobyerno natin. Sana pagdating ng panahon, bibigyan tayo ng Panginoon ng talagang mga politiko na mag-aangat sa ating mga Pilipino. Yung titingnan nila talaga, yung magserbisyo talaga sila sa bayan para sa tao. Sana ganon. Katulad ni Marcolita, believe ako niyan. Sana mga katulad niya, katulad ni Tatay Digong, naman yan, given, proven and tested naman yan, mga Duterte. Sila yung natin, ibubuto natin. Kasi pag walang tatayo, babalik tayo sa nakaraan, kung saan sa panahon ng Senyor Marcos, kung sinupil yung mga karapatan, yung demokrasya, tapos too much corruption, ganun. Iilan lang yung yumayaman, habang ang kabuuang Pilipino naghihirap. May problema pa tayo sa wala tayong healthcare system, ganun. Problema tayo, hindi katulad dito sa amin sa ibang bansa. Meron kaming insurance pag nagkasakit. Sa atin, kukunting kakarampot lang natin na ipon. Kukulangin ba pag tayo nagkasakit? Mangungutang pa tayo. Living paycheck to paycheck. Hindi pa nga darating yung sweldo, napuno na tayo sa utang. Sige mga kasampyak, hanggang dito lang muna. Basta God bless, at saka dasal-dasal lang tayo. At laging magmamatsyag. God bless po.